Talamak na ang kahirapan sa ating bansa. Rinig na ang mga naghihikahos na tinig ng ating mga kababayang maralita. Mga tinig na humihingi ng tulong, mga iyak na nagpapahayag na matinding dusa at pasakit. Hanggang kailan nga ba nila papasanin ang mga mabibigat na problemang dala ng kahirapan? Hanggang kailan sila mamamaluktot sa maikling kumot at magtitiis sa sirang barong-barong? Samahan niyo kami sa aming paglalakbay patungo sa realisasyon na unti-unti sumisira sa pag-asa ng tao. Base sa ating nakikita ngayon, parang mas nakakalamang ang mga mayayaman o may kaya kaysa sa mga mahihirap. Pero alam niyo ba na may mga bagay na meron ng mahihirap na wala ang iba? Kinuha po namin ang mga opinyon ng ilang estudyante dito sa St. Mary Magdalene School at ito ang kanilang mga pahayag. Tingin mo, anong meron ka na wala ang mahihirap? Yung ano po, yung kakaibig mo kami ng 3 beses na sa isang araw. Hindi po katulad po ng mahirap na mga po isang beses lang, kaya dalawang beses lang. Tapos yung isang hindi po sila gano'n nakaka-afford ng money para po pang pag-aral po ng mga anak nila. Sa tingin mo, anong meron ka na wala mahihirap? Opportunity para makapasok sa private school. Ano pa? May kakayahan silang mag-plan kasi wala ka silang pera, kaya lahat gagawin nila para kalito ng pera. Ano naman, anong meron ang mahihirap na wala ka? Yung yung pag-iisip po ng wise, kasi po, pag wala po silang pera, talaga pong nagawa po sila ng para lang po magtrabaho, kaya para lang po, mga anak lang po nila kumain. Sa tingin mo, anong meron ng mahihirap na wala ka? Para sa akin, yung katapangan nila na harapin yung problema. Kasi, kahit ako nakakapag-aral nga dito sa labasan ng eskwelahan na ito, natututo ng maganda edukasyon. Pero wala akong tapang na harapin yung mahirap na problema, di tulad ng mahihirap. Ayon sa SWS survey na ginawa noong Hunyo 27 hanggang Hunyo 30, 2008, 59% ng pamilyang Pilipino ang naitalang mahirap. Marami sa ating mga kababayan ang naghihikahos at hindi malaman ang gagawin para makaangat sa buhay. Naghanap ang grupo namin ng maaaring makapanayam at nakita namin sa Aling Neneng. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Si Aling Neneng, 46 na taong gulang, nagtatrabaho bilang labandera at minsan nagtitinda rin ng mga fishball sa kalye para matustusan ang pangangailangan ng 3 niyang anak. Po, pinakakasya yung kinikita niyo sa araw-araw. Budget. Sa kilong bigas sa tanghali, gabi na, at ulam. Yung kinikita sa paglalabada, yun, sapat na sa amin. Kahit po ganito ang estado ng buhay niyo, ano-ano pa rin po pinagpapasalamat niyo sa Diyos? Ang pagbibigay sa aming pagkain, yung aking mga anak, na malulusog. Yan ang kapasalamat sa Diyos na huwag kami pabayaan. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon, ano po ang gusto niyong idain sa pamahalaan natin? Yun na, may punto sa mga pagpasigloria. Presidente, dahil naghihirap lahat tumaas. Gasolina, lahat magbibigay ang tumaas na. Sa tingin niyo po, nasusuportahan niyo po ba ng mabuti yung pag-aaral ng mga anak niyo? Oo. Sa paghahanap buhay ko, pagtitinda, pagsisikap ko sa trabaho. Yan, sapat na sa amin yun.
Ito naman ang anak niyang si Karen, 10 taong gulang, nag-aaral sa isang public school, nagsisikap na makapagtapos para sa kanyang kinabukasan. Anong grade mo na? 5, ay 6. Dapat na ako, grade 6 po kasi naitake ang tatay ko po sa puso. Kaya di po ako nakapasa. Tapos? Pinatigil po ako ng nanay ko. So, dapat grade 6 ka na. Pero ngayon, grade 5 ka pa lang. Opo. Sa tingin mo, hadlang ba ang pagiging mahirap nyo sa pag-aaral mo? Oo. Bakit? Kasi po lagi ako ng baon, sa maging project. Saka po, hindi ko ako binibili ng bag ng aking mga magulang. Para makabawi sa mga paghihirap ng nanay niya, tumutulong siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay, tulad ng paghuhugas ng plato at pag-aayos ng kanilang bahay. Nagsisikap din siyang mag-aral ng mabuti para kahit papano, makatulong siya sa kanyang ina sa pagtaguyod sa kanilang pamilya. Minsan ba naiisip mo na wag na mag-aral sa sobrang hirap ng buhay? Hindi. Bakit? Para makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Anong gusto mo maging paglaki mo? Maging teacher, tsaka maging at kumanta para makatulong sa nanay ko po. Katulad ni Aling Neneng, nangangarap din ang anak niyang si Karen na isang araw, babangon sila sa kahirapang pinasasadlakan nila ngayon.